2018 is brought to you by Ride, Potency, Vitamilk, and Nescafe Creamy White. First year college taking up communication arts in UP Baguio. And the reigning Sanyata Nueva Vizcaya 2018. Femush Liza Minus is Miss Millennial Nueva Vizcaya. Kayo aming Dabarkads. Ilocano. Pero actually, ang Nueva Vizcaya po is a diverse culture, kaya madami po talagang dialect. So, maliban sa Which Ilocano, meron rin po kami sa Igorot, Ilocano, Tagalog, Bugalot, Isinay. Marami po talaga. nagkakaintindihan naman lahat. Ay, meron po. Iba-iba. Ano po ang madalas na ginagamit po sa amin is Tagalog and Ilocano po. Yun talaga Tagalog yung and pinaka-popular Opo. sa Nueva Vizcaya. Alright. Ano ang basic Ilocano words na pwede mong ituro sa amin? Akala mo naman wala naman akong, may alam ako. Ako marami bakit na lang? akong alam dahil kay Ruby. Oo, yan. Pero turuan mo sa kami. Dabarkads natin. Napintas ka. Maganda Ay, ka. maganda Oo, ka. alam ko. Ano pa? Naimas. Masarap. Makan. Naimas nga makan, masarap na pagkain. Eh yung magandang umaga. Naimbag na bigat po. Nabigat. Opo. Naimbag na bigat. Paggabi, rabi. Rabi, correct. Femush, saan located ang Nueva Vizcaya? Ang Nueva Vizcaya po is part of the Cagayan Valley po. Cagayan Valley. Region 2 po siya, dito sa Luzon. At paano pumunta sa Nueva Vizcaya? Kung nandito po kayo sa Manila, marami pong bus galing ng Cubao, Pasay, Sampaloc na papunta pong Isabela and Tugigaraw. Lahat po ng bus na yon, madadaanan po ang Nueva Vizcaya. Yes. 7 hours po ang biyahe. Puro by land lang talaga. Walang by plane. Wala po. Pero pwede naman, bababa ka ng Isabela, pero tapos may may land ka extra pa rin. road ka pa Oo. rin. Ganun pa din siya. So Hindi po talagang dadaan by po land. actually. Madadaanan kasi siya. Tara na sa Nueva Vizcaya and let yourself experience the naturally vibrant culture of the Nueva Vizcayanos. Tara na, Nueva Vizcaya! Naimbag na, Dabarkads! Together, let's discover the hidden beauty of our province. My name is Femush Liza Villa Maynes, your Miss Millennial Nueva Vizcaya 2018. Andito tayo ngayon sa People's Museum na matatagpuan sa Bayombong, Nueva Vizcaya. Alam nyo ba na isa ito sa pinakamatandang buildings dito? Tara, silipin natin! Hello, first time ko papasok sa isang cave. Dabarkads, alam niyo bang ang Kapisaan Cave ang 5th longest cave dito sa buong Pilipinas? Naima si Citrus. When you visit Nueva Vizcaya, don't forget to drop by at tikman ang isa sa ipinagmamalaking delicacy ng Nueva Vizcaya, which is the Solano Tupig. Dabarkads, umayo ramanan dahito nga naluto nga tupig. Hindi lang yan ang mga nakatagong tanawin sa amin. Kaya kung ako sa inyo, halina, let's all discover the naturally vibrant Nueva Vizcaya. Once again, I'm Femush Liza Villa Maynes, your Miss Millennial Nueva Vizcaya 2018. First po, of course, ang Nueva Vizcaya is the citrus capital of the Philippines. Kaya meron po tayong mga citrus dito. Yan po lahat. Matatamis po yan. Kahit Matamis citrus yan? Opo, matamis po lahat yan. Tikman natin Tikman mo po. mamaya yan. Ano tawag dito? Citrus po. Citrus ang. Dalandan or Satsuha? Satsuka. Satsuma. Satsuma. Satsuma.
papatikim natin sa ating mga bisita ngayong araw na to, ha. Bigyan ko kayo tagi-isa. And of course po dito sa citrus, may na-process na pong citrus wine po dito. Ayun Citrus po siya. wine. Ito. Citrus wine. And aside po sa citrus, meron din po tayong Yacon wine and Bignay wine po. May Matamis- yakon at saka may bugnay. Opo. Alam mo, Bignay ang wine. nakakatuwa siya, kasi normally, ang prutas, pag malakas ang amoy, doon mo malalaman kung maasim siya. Maasim or matamis. Ito wala siyang amoy. Walang amoy. At all. Matamis Pero po talaga matamis yan. siya. Oo nga, no? Walang amoy. Ano, kamusta? Masarap po. Namit it. Nami? Kung i-explain mo, anong lasa niya? Matamis na? Is medyo masa. May naglalaban ang tamis at asim. Ikaw, nagustuhan mo ba? Opo, mas matamis siya compare sa asim. Mas malakas yung matamis. Kaysa sa asin. So, hindi siya kasi pag tinignan mo siya, mukha lang siyang parang dalandan, no? Hindi Correct. pala siya talaga dalandan. Ayan na nga, Binubuksan ko na nga eh. Okay, ano pa yung iba, Femush? And of course, meron po kaming tupig dito na with different flavors po. Meron po kaming yema, pastillas, ube, and of course, yung original po na flavor, which is the buko po. Akalain mo, meron na palang flavors ngayon ng Kasi iba-iba ng ang mga Filipino po is very creative and ayun, nagamit po ng Nova Vizcayanas ang pagiging Si creative. Henyo Master, paborito yan. Ang tupig. Ang tupig. Naku, napakasarap yan pag And bagong of- luto. Bakit, may question lang, kanina tinanong ko kay Luan, bakit kaya maraming probinsya ang may turmeric? Turmeric po. Ang turmeric po is very abundant po dito sa Pilipinas. Kaya siguro po marami pong talagang nakaka-discover kung paano gumawa ng turmeric tea. Kaya pala. At sya, eto, may tanong ako. Bakit ka merong litoko? May rattan fruit. Kasi ang alam ko sa sa Baguio, sa Isabela. May part po kasi ng Nueva Vizcaya na bulubundukin po, gaya ng Santa Fe po. Doon po makikita ang Maraming rattan. Lito ko po tawag namin. Lito ko nga. Apo. Kami din. Patikim natin ka na Grabe Marlon, to. kinayon, yung tupig. Sige, Ito punta po, kayo tupig. doon. Ayan. Si Sige. Kelden, at saka kay Jewel. Kung gusto niyo rin po tikman ang aming inuruban, ito po yung aming inuruban. Anong tawag? Inuruban po. Inuruban. Para rin po Gawa siyang siya. malagkit, pero yung process niya po ang very extraordinary po. Bakit? Kakaiba. Paano siya ginawa? Ang ginagamit po dito is yung murang palay. Tapos, ang ginagawa po, sinusunog po siya gamit ang bamboo. Tapos, after po nun, binabayo po siya namin. Yung mortar and pestle na kahoy po. Binabayo. Opo, binabayo po. Tapos, after po nun, tinatahip po siya gamit ang bilao para ma-separate po yung mismong malagkit sa palay po. Yung skin ng palay po. Napakatrabaho. Galing. Gano'ng katagal gumawa ng isang bilaong ganyan? Isang buong araw. Actually, meron po talaga yung isang barangay sa Solano, isang town sa Nueva Vizcaya na gumagawa po talaga ng inuruban. Ng mga expert na mabibilis Solano. na yung mga yon. At Teka, saka- tanong natin si Yon. Kamusta? Ang tupig. Masarap po. Anong flavor yung nakuha mo? Buko po. Original. Parang may kakanin na... Masarap po siya. Matamis. Hindi mo explain. Si Marlon. Masarap po siya. Yung nakuha ko po yung pastillas. Walang ganito sa Cebu, kaya medyo hindi kami marunong mag-explain. I-try nyo rin But, po yung It's yema. very unique. Para siyang rice cake sa amin sa Cebu. Meron kaming puto. Ito naman, parang matamis siya. Tsaka, yes, parang creamy din. Yung yema rin po, baka gusto niya rin. Ito patry naman. natin Tanong si natin si Jewel. Joel. Ng masarap po, ng malagkit, sa matamis po. Anong flavor nakuha mo? Namit, anong flavor yan? ng buko. Yung buko Yung din. original. Yung original. Si Kiel naman. Sa akin yung napili ko yung pastillas. Yung lasa niya is malagkit, matamis. Tapos medyo smoky yung lasa niya. Oh, naaamoy Masarap. mo nga eh. Masarap Naaamoy siya. mo Yung dahon ng saging kasi. nasunog. Ang Oo. sarap ng amoy. Tsaka yung medyo, yung makunat-kunat yung yung labas niya. Masarap. Excited kumain. So, maliban sa pagkain, meron pa silang ibang produkto. Ito po, ang aming walis. Ang kapal, oh. Sambo po. Walis. Made out of tiger grass po yan.
kuha lahat. Ano pa? Ano pa yung... Meron din po kami mga Makikilinis po yung buong eco grocery. products po, gaya po nito. Made out of used clothes po to and nasemento lang po. So, tela siya na Opo. sinemento. Tapos, pwede na siyang gawing parang dish. And- Ito, dito ako naiintriga, Pauling. Tinanong ko kanina si Femosh, ano ito? Yan po, bayong-yung po Bayong-yung, Opo, ang tawag nalalagyan po na dyan, ng tubig. Parang siyang native jug. Yes. Ang history po niyan, meron pong mga Spaniards na pumunta po sa amin. And then, meron po silang nakitang mga ethnic na tao sa amin na Ethnic may hawak po tribes, niyan. And ganyan. hindi po nila naintindihan Kung para saan siya. kung nasan, anong pangalan po ng place. Ang sinabi po nila, yung hawak po nilang Bayongyong. Kaya pinangalanan po ng Spaniards, yung Bayombong ngayon na tinatawag namin ng Bayombong, Bayong. which is the capital of Nueva Vizcaya po. First po, of course, ang aming Kapisaan Cave. Ito po yung 5th longest cave system dito sa Pilipinas po. Meron po siya, ay 4.2 kilometers po ang kahaba niya, na matatagpuan po sa Kasibu, Nueva Vizcaya. And ang second po is the Edralin Falls, na 3 layers po ang taas ng falls na yan. Wow! Pasilip na pasilip. Parang pinakita niya yata kanina yan eh. Ang ganda. Edralin Falls po Ayun! yan. May story po ang kung bakit naging Edralin Falls po yan. Sino si Edralin? Edralin po yung land surveyor na pumunta po sa bayan ng Kasibu na nakakita ng kagandahan ng falls na po yan. And dahil sa sobrang na-amaze siya sa falls na yan, inukit niya daw po yung pangalan niya sa isa sa mga puno sa Edralin Falls po ngayon. Kaya yung mga tao ngayon, pinangalanan na itong Parang Edralin. yung Victoria Falls. Oo. Sa Africa. Ganun ang din ang story. story. And, Aside from And that, of course, IG-worthy place? our People's Museum and Library po. Diyan po makikita at mapapag-aralan po ng mga tao kung saan po nagsimula ang kultura ng Novo Vizcayanos bago naging isang progresong probinsya po. Miss Millennial Philippines 2018 will take home 500,000 pesos. She will also drive home a brand new Mitsubishi Montero Sport and move into her new house and lot from Lysandra. Angat ka dito. A special prize also goes to the Bayanihan Queen, who will bring home 100,000 pesos. Plus, a chosen project in her city or province will receive 1 million pesos worth of funds. Let us find out who will be this year's winners of Miss Millennial Philippines 2018. ang Miss Millennial Philippines ay hatid sa atin ng Pride with Fabric Conditioner. Ituloy ang bango with Pride. Vitamilk, balik bote, feels good. Nescafe Creamy White. Mas masarap ang buhay pag walang pait. Mas masarap bumangon pag may Nescafe Creamy White. At tatanggap pa si Femosh ng gift pack from Potency, the beauty of immunity. Dabarkas, you can also follow Miss Millennial Nueva Vizcaya sa kanyang mga social media accounts para mas marami pa kayong ma-discover sa kanyang probinsya. So ano pang hinihintay nyo? Actually, madami pa pong ibubuga ang Nueva Vizcaya, pero sadyang konti lang pong ating oras, kaya gusto ko pong ma-experience nyo first hand ang kaganda ng Nueva Vizcaya. Kaya kung ang lungkot ay di na kaya, tara na sa Nueva Vizcaya. #Ganda ng Nueva Vizcaya.